Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence. O, pinalitan ko na yung green screen ko ha. Naakala yung mayaman ako. Green screen lang yan, oo. Pang ano ba, pang profile pic. Kayo talaga. Mahirap ako eh. Nag-OFW nga ako kasi mahirap ako. Ay talaga yung mga bangag talaga kung ano-anong nasa isip nila. Kwento-kwento na kung ano-anong mga kaututan sa mga utak nyo. O eto na, kung marami ng politiko ang nagsabing may diferensya sa BICAM report at si BBM ay lutang na lutang na sinasabing wala siya nakikita sa GAA, nako BBM, don't shut down the government. Kasi si BBM gusto niya i-shutdown ang gobyerno. Nako po, eto, si Marcoleta, eto na, binunyag na rin niya kung ano ang sikretong nalalaman niya, mga katarantaduhang ginawa ng mga kapwa kongresista. Ano ba ito, oy? Huli na kayo, huli na kayo. Hindi huli, kundi nahuli ni Marcoleta ang kabalastugan, ang iskam-iskam na ginawa nila sa BICAM report. O, eto si Marcoleta. Makinig tayo kabibig ha, baka ma-scam na naman tayo. Ako, eto, grabe si Marcoleta talagang banat kung banat. Eto kabibig, makinig tayo. Yung report na yon, Kuya Benny, kita ko doon, merong 13 pahina. Doon mismo sa aspeto ng special provision. Dito nagkakaroon ng problema talaga. Pagka sisingitan na nila yung special provision. 13 pahina yon, Kuya Benny. Tingnan mo lahat. Pag sama-samahin mo yung blanco doon sa 13 pahina, 28 blanks. Ngayon, ang tanong natin, bakit na-ratify? May blanco. Ito lang nag-object. At saka yung kopya ko, kasi pinadala sa akin by email, may pirma. Bibilangin ko per page. Nagbabari eh. Merong 13 tao ang pumirma, meron namang 11, merong 12. Naglalaro lang doon. Sa mga tweet, higit sa 10 ang pumirma. Yung bicameral report na yon, Kuya Benny, ira-ratify ng both houses. So sa panig namin, ni-ratify yon December 11, 2024. Nung makita ko yung kopya ko, in-email sa akin 6:27 ng gabi. Okay. Alam mo, Jen, Nelson, anong oras yung actual ratification? Tinignan ko rin eh. The ayes have it. Kinuha ngayon yung, kasi maliit eh. Pinakunan ko na litrato, tsaka ang sininag ngayon, alas 7 ng gabi. O Jen, kahit na ikaw pang pinakamabilis na magbasa at mag-analisa ng mga 647 mo na na-receive. Hindi, 627. 627, opo. Mahigit na 200 pahina yung report na yon. 33 minutes. Okay. Blanco ko, maliwanag mula po doon sa BICAM report. Nasa BICAM report ang mga blanco. Okay, opo. Kasi medyo mapanganib yun eh. Kung na-ratify yun, ibig sabihin, yun ang magiging basis ng GAA. Bago siya maging isang tunay na enrolled bill, kailangan lagyan yun. Ngayon, sino naglagay? Yun ang tanong. Yung naglagay na yun, meron ba siyang authority? Hindi typographical yung isang mahabang gano'n na, amount ang pinag-uusapan. Halimbawa, 1,942,000,000 to be replaced by blank. O yan namang... Ngayon ang tanong ko, kung hindi sa House, sa DBM. Di ba? Pagkatapos pinila pa ng DBM, binalik sa pinread ngayon sapagkat pinila pa ng DBM. Hindi ko sinasabing DBM pero dalawa lang ang pwedeng magpalit. Ilang linaw sa ating mga tagapanood at mga kapatid. Doon sa daan, mula sa DBM, Mula sa BICAM. BICAM, papuntang DBM, yung dalawang yun, sino doon ang na-fill up nang hindi dumaan sa plenaryo? Balik tayo dun sa So nawalan na ako ng gana ron eh. Tinignan ko na lang kung talagang hanggang sa dumating ang BICAM. Palagi kasing nangyayari, kapag yan hinimay ng House of Representatives, ito na, hihimayin uli ngayon ng Senate, iba naman ang kanilang version. Makikita mo doon sa dalawang version, may pagkakaiba. Totoo po. Hindi naman lahat ibang-iba. Ngunit, may makikita ka doon, maybe siguro, by way of figure siguro, mga maybe 10 to 15% ang pagkakaiba. Maliit lang din naman pala. Opo. Pero, maaring yung pinag-uusapan natin, yung bilang, pero yung magnitude ng pagkakaiba ka naman malaki. Okay. So, kinakailangan
i-reconcile yung dalawa. Paano ang pagre-reconcile? Tatawag sila ng bicameral conference. Opo. Ayan. Di natapos. Yung bicameral report na yon, Kuya Benny, ira-ratify ng both houses. So sa panig namin, ni-ratify yon December 11, 2024. Oho. Nung makita ko yung kopya ko, in-email sa akin 6:27 ng gabi. Alam mo, Jen, Opo. Nelson, anong oras yung actual ratification? Tiningnan ko rin eh. Oho. So pinakuha ko yung pinakuha ko yung video. Para may compare yung naman. Kasi yung kung ano yung kinaupo ng speaker, Opo. merong relo dito at saka yung yung video, meron ding meron May ding time po yun. may Opo. orasan may Tama po. timer. Opo. So, tiningnan ko doon sabi ko doon sa staff ko, bantayan mo hanggang dito, tingnan mo kasi hindi ko nakikita, maliit eh. Opo. Paano kaya natin makukuha yung time pagka yung mismong pinukpok na ng Yung Gable. Opo. ang nagpukpok ng Gable si si Rodito ay yung kapatid Albano. Si Tony Pet. Tony Pet Okay. Albano. Opo. So sabi ng majority leader, I move to ratify the bicameral reports, Your Honor. Aha. Is there any objection? Hindi, viva voce pala. Opo. Viva voce. Viva voce. Those who are in favor of blah 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 say aye. Yan, di ba? Those who say nay. Nanalo yung A. The ayes have it. Pak. Kinuha ngayon yung kasi maliit eh. Pinakunan ko na litrato, saka ang sininag ngayon, alas 7 ng gabi. Ang bilis pa. O, Jen, Opo. kahit na ikaw pa ang pinakamabilis na magbasa at mag-analisa ng mga video. 627 mo na nyo na-receive. Hindi, 627. 627. Opo. Mahigit na 200 pahina yung report na yun. 33 minutes. Okay. Ngayon, ang napansin ko dun sa huli, wala Opo. naman akong pagkakataong mag-object. Wala ako dun eh. Ang dapat na nag-object yung nandun at nakita na nila yun. Kasi nakita ko dun, merong 13 pahina doon mismo sa aspeto ng special provision. Dito nagkakaroon ng problema talaga eh. Pagka sisingitan na nila yung special provision. Yun pala. 13 pahina yun, Kuya Benny. Opo. Tingnan mo lahat. Pag sama-samahin mo yung blanco doon sa 13 pahina, 28 blanks. Dami. Ngayon, ang tanong natin, Oh. bakit na-ratify? May blanco. Correct. Ba't walang nag-object? Correct. At saka yung kopya ko, kasi pinadala sa akin by email, may pirma. Bibilangin ko pa per page. Nagbabari eh. Merong 13 tao ang pumirma, meron namang 11, merong 12. Naglalaro lang doon. Opo. 11, 12, 13, 11, 12, 13, 12, 11. Basta ganun. Sa mga tweet, higit sa 10 ang pumirma. Ilan po bang representante ng bawat House at Senado? Ang alam ko, 12 sa Senado, 12 kaya, maaaring higit pa. Siguro 15. Kung minimum of 12, maximum 15. Ngayon, ang kukunin lang naman yung majority eh. Yan po yung tinatawag, para ho sa kalaman ng ating manonood, yan po yung tinatawag na BICAM, na meron pong representative galing sa Congress at meron ding galing sa Senate, at sila po yung magbubuo niyang BICAM report na yan. So ang blanco ko, maliwanag mula po doon sa BICAM report. Nga sa BICAM report ang mga blanco. Okay. Opo. Kasi medyo mapanganib yun eh. Alam ko na meron namang omnibus motion na kapag ka ang layunin ay iwasto lamang yung typographical or grammatical errors, pwede naman eh. Pwede. So halimbawa, makikita mo naman ang subject is plural. Opo. So yung verb mo dapat plural. Di ba? Subject, predicate, relations lang ang pinag-uusapan. Tama naman yun eh. Alam nga naman, 12 millions. Meron, ka mo. Halimbawa, pagka-subject mo plural, yung corresponding verb mo, magmamatch doon. Opo. Pwede yun, grammatical. Typographical naman. 1 billion pesos. Kaya peso lang ang nakalagay. Lagyan mo ng S. Yun ang typographical. Pwede yun. Pero ang pinag-uusapan, in relation to, sabi niya ganyan, from letter A, sabi niya ganyan, to blah 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 with the corresponding 795 billion pesos be replaced with, sabi niya pagkatapos merong Blank. ano i-replace mo ngayong amount doon? So from let's say 800 billion to kanya ganon, Opo. blank. Ngayon, ang magiging problema natin ngayon, kung na-ratify yun, ibig sabihin, yun ang magiging basis ng GAA. Bago siya maging isang tunay na enrolled bill, kinakailangan Lagyan. lagyan yun. Ngayon,
Sino naglagay? Yun ang tanong. Correct. Oho. Yung naglagay na yun, meron ba siyang authority? Kasi, Kuya Ben, gusto ko emphasize sa ating mga mamamayan. Hindi typographical yung isang mahabang ganun na, amount ang pinag-uusapan will be replaced. Kasi nakalagay, halimbawa, 1,942,000,000 to be replaced by blank. O ano namang... kahit sino maglalagay ng amount doon. Opo. Palagay mo merong nag-utos sa kanya. Meron. Nari, yung technical staff. Ito, ang ilalagay mo dito, ito napag-usapan na namin sa ganito, ganyan. Opo, Ito yung ilalagay mo dyan. Meron na instruction. Opo. Ngayon, hindi alam ng plenaryo yun. So, walang kaalaman yung buong plenary. Lahat ng pagbabago, plenary action. Dapat. Sino ngayon ang nag-fill up nun? Dahil walang kasi ang pwedeng magpalit nun eh. Yung House of Representatives, sapagkat sila yung magpiprint nung GAA. Opo. Pag na-print yun, dadalhin sa record section ng Malacanang, i-receive. Pagka-receive noon, mula doon sa punto na yun, na-receive na yung final version ng GAB, enrolled bill ang tawag. Naghihintay na ng Pirma ng Pangulo. pagpirma ng Pangulo. Ngayon ang tanong ko, kung hindi sa House, sa DBM, Oho. di ba? Cheese. Pagkatapos pinila pa ng DBM nga, binalik sa pinread ngayon sapagkat pinila pa ng DBM. Hindi ko sinasabing DBM pero dalawa lang ang pwedeng magpalit. Pero sabi ng Dong, merong mga technical working group na sinabdivide para buuin ata Computation ng paliwanag nila kung yung hindi pa BICAM, nakakompute. di ba, yung BICAM report sa pamamagitan po nung technical working group, parang tatlong technical working group. Palagay mo na 10 technical working group. 10 na, ano ngayon? So, ayaw ko lang kung baka yun ang, hindi kaya doon nila binuo kung ano yung mga blanco na yun. Kasi pagdating daw po sa tanggapan ng Maaring mangyari yun. Ang sinasabi ko at ang tinatanong ko, yung bang technical working group may authority. Sa plenary ang gagawa. Kasi meron kanya-kanyang responsibilidad yan. Oo. Di ba? Ngayon, kapag hindi dinaan sa plenary yan, is deemed illegal. Oo. Halimbawa, Dahil yun yung sinasad ng batas. yung mga blanco ngayon, merong corresponding na nakalagay na motion. Opo. Your Honor, sabi niya ganyan, dahil po yung pahina ganito hanggang sa pahinang ganyan, may mga 28 na blanco, ito po yung katapat na ilalagay. I move that this particular sheet of paper be approved by the plenary. Ganun dapat. Ayun. So, yung motion pala yun, Kong. Plenary nga ang magbibigay siya ng authority. Maaaring iisang tao lang ang nagdesisyon yan. Pwede. Merong ganyang... Isang tao o dalawang tao. grupo. Hindi ba palagi ko sinasabi sa inyo, kaya nung ako'y nagkaroon ng unang pagkakataong maka-attend ng BICAM. 15 Congress ito, Jen. Opo. Nelson. Diba, medyo excited ako dahil first time ko, Kuya Benny, maka-attend ng BICAM. Okay, sabi ko. Iba-ibang lugar yun eh. 4 na beses yun eh. Sabi talaga. Diba, napakasarap ng pagkain namin, Kuya Benny. Ay, oo. Talagang buffet mo eh. Diyan ang mga senador sa harap namin. Opo. Nandito naman kami. Basta mahabang mesa yun kasi Commission 12 o kaya 15. Basta talagang masasabi ko sa inyo, talagang masarap ang pagkain namin. Natawag na bicameral conference. Pero hindi conference, puro kain na ng ginagawa namin. Wala akong pinag-uusapan eh. Tinitingnan namin yung 2 tao. Sa panig namin, nung panahon na yun, ang chairman ng Appropriations Committee, yung namayapang si Nonoy Andaya. O sa panig naman ng Senado, ang aking kumare, Senador Loren Ligardo. O di pagkatapos na kami kumain, hahanapin namin yung 2. Nasaan na yung 2? Ayun, nandun sa may... andun kasi Manila Polo Club. Di ba may garden? Mayroong pagkalawak-lawak na green na yun, yung pinag-ano ng golf. Nandun sila sa gitna. Nakaupo doon sa damo, nandun sa... ano ka kung BICAM ito? Wala naman kaming nalalaman. Yung media, nagkuha ng picture, tapos umalis na. Ayoko na ako. Yung huling BICAM, hindi na ako sumama. Pero ano ba dapat na nangyayari sa BICAM? Ito sana pinag-uusapan namin. Kamukha ko, may blanco yun. Isa-isahin yung dapat yung ano. Hindi pa ganun dapat. Tapos pipirma kami. Ilalagay na lang natin sa usaping literal. Hihimayin nila isa-isa yan. Hindi ganun dapat. Halimbawa, ito yung napag-usapan. May iba blanco po muna natin, ganito, ganyan. Kasi po ito. Oo nga, pwede yan. Pero kako, teka muna, ganyan, paano itong gano'n? At least pinag-usapan nyo. Kapag halimbawa, okay na lahat, pipirma lahat na may blanco, pero merong isang
papel doon na ipapasa sa plenary bago magtapos. Oo. Kinakailangan ma-approve ng plenary na ito yung pinag-usapan ng dalawa sa yung blanco na yung kinakailangan pilapan. Ganun Sa pala. makatwid, merong accompanying seat na yun ang itatakip mo doon sa mga blankong nandun. Wala namang Oh, yun pala mga kabibig. May point din si Marcoleta at ilang minutos lang pala na-ratify ang BICAM. Naku, ano ang iyong opinion dito mga kabibig na until na pinag-uusapan itong BICAM report? Naku, si BBM gusto niya i-shut down ang budget? Ay, ewan ko eh. Ang gulo-gulo. Yun lang po mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.